Ayan, hello po ulit sa inyong lahat. So, this is another episode of Awesome Talks. At ang pag-uusapan natin ngayong umaga ay tungkol dun sa term na in denial. Ganyan. Ano ba in denial? Ito yung alam mo na may possibility na may autism yung anak mo, pero ayaw mong tanggapin. Ayaw mong tignan yung possibility. Ayaw mong entertain yung possibility, yung pala. Parang ano talaga, ganun. Naging in denial din ako, matagal. Actually, kami ng partner ko, mother nung aking dalawang awesome kids. Matagal yung in denial process namin. Ilang taon din. Kasi, we can say na okay kaming mag-asawa eh. Hindi naman kami yung tinatawag na bobo or something like that. Pero okay kaming dalawa. I mean, ginagamit namin ng brains namin para, for everything na we do in life. And for us to have awesome kids, it was really hard at the start. Hindi siya biro. Ngayon, lately, as an advocate, ang dami kong nakakausap na mga parents, and talagang may mga harap-harapan talaga na sinabi sa akin na ayaw muna nilang tignan. Kasi hindi sila handa, ang dami nilang fear sa buhay. Pero alam nila na possible na autistic yung anak nila. Ayaw lang talaga nilang harapin muna. Ngayon, tignan natin, ano ba yung mga rason bakit nagiging in denial ang isang parent? Diba, kung tutuusin kasi, happy tayong lahat kasi syempre, may baby, binuhos natin yung pagmamahal natin dun sa pagbubuntis ni Mrs. Ganun, di ba? And then, paglabas ng baby, syempre, mahal na mahal natin yan. Binigay natin yung oras, pagmamahal, love and caring natin sa kanila. Tapos, lumalaki sila na parang hindi katulad ng mga regular na bata. And then, eto na nga, parang may napapansin tayong kakaiba. Diba? Gusto nating tanggapin yung possibility, pero may iniisip tayo na, for example, yung tinatawag na, what if autistic nga yung anak ko? Andyan, papasok dyan yung tinatawag na social stigma or yung discrimination. Ano ba yung stigma na yan o yung discrimination na yan? Yan yung typical na iniisip natin na magiging kakaiba yung tingin ng tao sa anak natin. Mababrand yung ating anak na baliw o sinto-sinto o kulang-kulang, and masakit sa atin yon, and baka hindi rin alam ng bata kung bakit ganun yung treatment sa kanya. Yun yung social stigma. Yun yung pag naglalakad ka, titignan yung anak mo na, bakit ganun? Kakaiba. Ay, siguro ganun. Masakit sa isang parent yan, masabihan ng ganun. Diba? Tapos yung discrimination like, wag kang lumapit yan, autistic yan, baka masaktan ka. Mga ganun. Which is nangyayari talaga yung mga ganun. So aside from some social stigma at yung discrimination, isa pa dyan is yung acceptance. Yung acceptance ng buong family, yung buong relatives, yung buong angkan, yung buong community, yung acceptance nila sa isang batang may autism. Ang hirap din nun, di ba? Iniisip natin yung ma-accept kaya ng community ito, papapasukin kaya sa simbahan ito, di ba yung mga ganun? Pag pupunta ba kami sa isang kainan, will we be treated differently or will we be treated na okay lang? Ganun, di ba? Yun. Tapos yung andyan yung parang ayaw mong tanggapin kasi sa sarili mo mismo, dinideny mo na hindi pwedeng mangyari sa akin to. Hindi pwede. Saan ako nagkamali? Saan ako nagkulang? Darating yan, di ba? Part ng in denial yan. Lalo na yung yung term na, anong naging kasalanan ko? Anong naging kasalanan ko? Bakit ako? Bakit anak ko? Yan. Part ng in denial yon. And then, kasama ni dyan yung lost kumaga wala yung expectation. Alam niyo, yung parang ganito ang gusto mong mangyari sa anak mo,
gusto mong ganito gawin niya, magiging ganito siya, pero nawala ka agad yung expectation mo na yan, expectation yung mag-asawa, expectation ng family, kasi nga, alam mo kaagad na pag ang bata ay nasa autism spectrum, medyo magbabago talaga ang expectation mo sa future nila. Kasi lifelong condition ito. Okay? So, aside from yung loss of expectation, isa pa talaga dyan yung ang isa sa mga number one na iniisip is yung pera. How much, magkano, financial side. Alam kasi natin na pagpapasok yan sa autism spectrum, magastos yan. At habang buhay yan. Habang buhay yan, magastos talaga yan. And then papasok dyan yung feeling ng parent na, paano na lang yung anak namin pag wala na kami? Sinong mag-aalaga sa kanila, mag-aaruga sa kanila? Doon na papasok yun. It all boils down to magkano. Yung love kasi, di ba? Yung love, ano yan pwedeng may sumalo. Pero pag walang pera, lalo na yung sasalo, kawawa rin yung mga bata. At the end of the day, it all boils down to the support, kung magkano, kung kaya, kung sinong tutulong, kung kaya ng tutulong, aalagaan ba yung bata katulad ng pag-aalaga natin as parents. So, papasok yun sa financial side, money. And, ang pinakahuli para sa akin na ito, sa field ko na lang nakita ito sa pakikipag-usap sa iba't ibang parents. Yung ano na lang ang sasabihin nila. Ito, nakakainis na part ito. Part ng in denial ito Nakakainis yung isipin na ganun na nga yung situation. Iisipin pa nila kung ano ang iisipin ng tao sa kanila. Yung parang, ano na lang ang sasabihin nila sa amin. Meron kaming anak na may autism. Ano na lang sasabihin ni kumare? Ano na lang sasabihin ni kumpare? Nakakabwisit kasi ang tinitignan nila is yung sila, yung sasabihin ng tao sa kanila. Hindi dapat yun Kaya minsan nagde-deny sila. Denial sila kasi ayaw nilang masabihan ng masakit. O ayaw nilang masabihan na, autistic yung anak niyan autistic yung anak niyan Ayaw nilang masabihan ng ganun. Pero alam niyo po once na yung mga sinabi ko kanina, once na inaccept natin lahat yan, and then tanggapin natin na ang situation ng anak natin, ganun na nga. Yung in denial feeling na yun, mawawala. And sinasabi ko sa inyo, mas masarap ang buhay pag hindi tayo in denial. Pag open tayo in the public. Pag nalagpasan natin lahat yung mga sinabi ko kanina kung bakit nagiging in denial ang isang tao. Kasi pag nalampasan natin lahat yan, papasok na yung tunay ng pagmamahal para sa mga bata. Doon yung makikita na it's all about our kids. It's all about our awesome children. Hindi na it's all about us. And doon mo makikita na meron ka palang tinatago na certain level of love na ngayon mo lang alam na meron ka pala nun. Kahit na ikaw ay yung pinaka-tough na tao sa mundo, kahit na ikaw ay pinanganak na siga, sinasabi ko po sa inyo, once na lumabas kayo dun sa in denial stage na yan, makikita nyo na meron kayong character na napakaganda pala. And it all goes to your love para sa inyong mga awesome kids. So yun po masasabi ko dun sa area ng in denial. And I hope, fellow parents, pag nakita nyo na may ganong possible condition yung mga anak nyo, don't think about yourself. Think about your kids. And do ways and means para hindi po kayo mag-deny. Ayaw na huwag nyo ikahiya yung anak ninyo. At the same time, try your best na to learn anything and everything about autism spectrum. Watch videos katulad ng ginawa ko ng pandemic. Nag-aral talaga ako tungkol sa autism spectrum. And then you try your best to learn from
fellow parents na may experience na rin sa pag-aalaga ng mga bata. And you will see na lalawak pala yung mundo natin. Marami tayo na natutulungan. So, with that, that's it for our awesome talks today. I see you again tomorrow. Bye.